yung mga cases that are being filed against Kong Pulong, Attorney Mans Carpio, Kong Nick Faldon are all rehashed. Kumbaga, lahat ito ay na-dismiss na dati. Na-dismiss for lack of probable cause. So, ang ginagawa ni Trillanes, he will allege that there is new evidence, i-refile niya. Kung walang new evidence, dapat i-dismiss yan. On the other hand, we cannot tell kasi alam natin na ang DOJ can also act politically. Kaya ang fina-file ni Trillanes ay puro non-bailable na crimes. Okay? Para habang dinidinig kung ito ay makapasa ng probable cause hearing at decision niya ng DOJ, alam na, kung ito ay pumasok na sa hukuman, then habang nililitis ang kaso, nakakulong sila. Okay? So, alam niya na. Next, yung development sa ICC. Nagpa-interview there ito mangyari si Solicitor General Maynard Guevara saying na hindi naman daw nagbago ang posisyon ng Marcos administration pagdating sa lack of jurisdiction ng ICC here in the Philippines. However, hindi nila pipigilan kung gusto ng ICC na magtanong dun sa mga respondents, and take note, mga respondents yan. Ang mga kakausapin ng ICC ay yung mga kinasuhan. So, sina Bato and so on. Yan po ang gustong kausapin ng ICC dahil wala pong presented na evidence on their part. Puro ebidensya dun sa part ni Trillanes. So, they're going to try to take statements, pero dahil hindi nga natin kinikilala, hindi sila tutulungan ng gobyerno. At least officially, yan po ang sinasabi ni Solgen Maynard Guevara. Hindi na po nagbabother magkunwari ang administrasyon sa kanilang pakikipag-gera, kumbaga, sa mga Duterte. So, ano mga recent na pangyayari? Of course, nagka-Senate hearing at on the hot seat si Attorney Harry Roque. Kung hindi po siya, kumbaga, matatas at magaling mag-anticipate ng mga katanungan, medyo mahihirapan siguro siya. Kasi sa intindi natin, medyo maangas yung mga tanong ng mga senador. Of course, thank you kay Dung, sinasabi ng mga senador, we're just trying to get to the bottom of this. Pero pag ini-interrupt ganito yan, no? Pag sumasagot si Attorney Harry, ini-interrupt siya ni Senator Hontiveros. Naka-cut off siya. Regardless of whether, germane, o kumbaga, in point yung sinasabi ni Attorney Harry, yung pag i-interrupt sa kanya, hindi pwedeng baliktaran, di ba? Hindi pwedeng si Attorney Harry ang mag-interrupt or magtuloy-tuloy. Or pag nagsasalita si Attorney Harry, i-interruptin siya ni Senator Hontiveros. Tapos, pag tinuloy naman ni Attorney Harry, papagalitan siya and tineteten siya with contempt. So, medyo ganun talaga ang Senado. This is not the first time, nor will this be the last, na manggaganon ng resource persons ang ating mga senador. Gayunpaman, alam natin na mayroong mga, kumbaga may issues dito, kapansin-pansin. Now, ang tanong dito is, okay, so but enumerate muna natin yung mga pangyayari. So, yung kay Attorney Harry, na Senate hearing, na alam natin ang Pogos ay pilit dinidikit kay former President Duterte, at nakita na nga natin yan nangyari today dahil tinanong, thank you Pisa, mahal mo pa ako, tinanong si Presidential Legal Counsel, former Senator and now Secretary Juan Ponce Enrile, tungkol doon sa EO ni Presidente Duterte, at ang sabi ni Sec Enrile ay kumbaga ill-advised daw yon, ill-advised. Walang elaboration, sinabi lang niya ill-advised. Pero pinupuno ng ilang media, halimbawa nakalagay sa GMA News na inalaw kasi ni Presidente Duterte na outside of the eco zones yung mga Pogos. Now, we'll go into that later. Bukod pa dyan, ngayon, si former Senator, or si itong supposedly candidate Sunny Trillanes, ay nag-refile ng mga kaso labang kay Congressman Pulong Duterte, kay Attorney Mans Carpio na asawa ni Vice President Ignay, and of course, plus the others, including yung ni-refile niya, yung mga dismissed na kaso against former BOC Commissioner Nicanor Faldon. Yun, hindi po umabot sa news. So, una tayo dito, na-file po yung kaso, ni-refile po ni Sunny Trillanes. So, yung mga kaso na na-dismiss
na final ni ni Sunny Trillanes dati, I think he's taking advantage of the political situation and refiling these cases. After all, pagka napahirapan niya ang mga Duterte at yung mga allies nito, baka makapogi points siya sa ating sa administrasyon. Okay, next. Ay nako, alam mo Mrs. CJ Dicen Raitan Ongtangco, mali po kayo. Hindi po chairperson ng Senate si Senator Risa Hontiveros. Si Senator Risa po ay chairman ng Committee on Women et al. So, ayus-ayusin niyo lang po yun. Next. Oo nga pala. Which reminds me. Okay, so, yung case, yung Senate hearing, meron pa pala yung House investigation on human rights, kung saan pinapatawag ang mga dating cabinet secretaries, ang dating chief PNP ng Duterte administration, tapos tungkol ito doon sa killings during the drug war. Tapos meron pang isa na House investigation tungkol naman doon sa Pogos na parallel doon sa investigasyon ni Senator Risa Hontiveros. Bukod pa yan, dumadami yung mga nag-gather ng mga PNP, mga naka-armadong alagad ng batas sa harap ng KOJC, and tumataas po ang tensyon doon sa lugar na yon. Of course, tinanggalan din po ng security si Vice President Inday, at marami pong mali-mali tungkol dito, and we will clarify that later. Before this, of course, kay Mayor Baste. Pero yon mukhang na-resolve na. Ngayon, kung papansinin ninyo, may papasok ng mga trolls dito. At ito na po, nag-umpisa na ang kanilang bagong operations to make it look like dukha daw ako. So okay lang, kasi para sa akin, hindi naman po masama kung mahirap ang isang tao. Hindi rin naman yun pruweba na yun sa sinasabi nila na mayroong bayaran komat dukha. Ang gusto nila ay mang-insulto ng mga mahihirap and at the same time insultuhin ako. Huwag nyo na lang pong pansinin kasi hindi sila magkakatraction kung hindi nyo siya papansinin. Thank you kay Kaash at kay Lan Ramos at saka kay Deng. Dan Alhambra, maraming salamat din po. Okay. So, meron pa nga yung American officer nga daw. Teka muna kasi, kaya hindi ko pa siya binabanggit kasi right now, speculation, oo may namataan na Caucasian during that incident, pero hindi natin alam kung sino siya. Ang alam lang natin, nakabihis NBI. So, malaking katanungan kung sino po yon. Ayoko pa munang mag-guess kung sino siya. Pero the longer the government takes, like the NBI takes, thank you kay Greenrose, bago nila sagutin ito, syempre, nagiging mas makati sa isipan ng mga taong nanonood. So, okay, may mga ganon. Okay, in the meantime, thank you kay... Okay, we will discuss each of these isa-isa. So, yung mga may katanungan, i-ano ko na muna po ito. Okay, thank you kay RLM Aniwar. Alright. Opo, may mga nagsasabi, yun nga, pausa ko ngayon, pero kasi hindi ko na ma-ignore yung mga sunod-sunod na pangyayari, plus marami na rin kasing katanungan. Napupuno na po yung, yung inbox, at saka yung, yung comment sections. So, maraming salamat po, at di niya naman po kami nakakalimutan. Pero 2 araw nga po kaming nawala, gawa na nga ng may sakit kami, and of course, pumanaw na po yung aking dachshund, si Harry, whom many of you are familiar with. So, kung wala na pong tumatahol after 1 hour, then alam niyo po na na nauna na po si Harry sa atin. Andito pa naman si Yoshi at saka si Cerberus at saka yung all the cats are still here. So, okay, to begin. Ano ba itong pinakaso nila kay Attorney Harry Roque? So, nagkaroon ng so-called raid doon sa bahay niya. At least, sinasabi ng media, may raid. Pero hindi po siya raid. Kasi kung raid yan, may warrant. May search warrant or warrant of arrest. So, opo, maraming salamat din po. So, thank you kay Lucian. So, it wasn't a raid, pero yun ang lumalabas sa media, raid. Mayroon daw na aresto na 2 Chinese nationals, pero ang lumalabas doon sa kanilang yung mugshots ay sila ay Cambodian. So,
ang pagkapunta ng mga immigration officials doon at hindi po NBI, yung immigration officials po na pumunta doon ay armed with a mission order. Ngayon, ano ang mission order? Ang mission order ay isang order na ini-issue ng Commissioner on Immigrations. At usually, dahil mayroong nilabag na conditions yung alien. Halimbawa, overstaying na siya o kaya nag-violate siya ng terms ng kanyang stay dito. Kapag ganon, may mission order to detain them. Mission order yan because it is administrative in nature. It is not a warrant of arrest. Down, overhead. Stay here. Stay here. Thank you kay Edgar Durano. Maraming salamat po sa inyo. Okay. So, in-explain ni Attorney Harry. Nung una, sinasabi nila na bahay ito ni Attorney Harry. But as it turns out, it is owned by a corporation named PH2. Isang member ng corporation na yon, I understand one of the incorporators, si Attorney Harry at saka yung asawa niya. So, sinasabi na kay Attorney Harry yon. In-clarify ni Attorney Harry doon sa sa Senate hearing na ito po ay corporation owned and therefore hindi po si Attorney Harry ang may-ari ng bahay kundi pag-aari ito ng ng korporasyon. And therefore hindi siya ang lessor. Okay? Gayunpaman, in-explain din niya sa kanyang statement na in-issue today na wala naman silang idea kung na mayroong involvement itong mga overstaying aliens na ito sa mga batas or even sa mga pogos. Hindi kasi maliwanag kung ano yung insinuation. Ngayon ang tanong, is a lessor responsible for the acts of the lessee? Well, only if they act on the premises at hindi and they don't do anything about it like report it or try to stop it from happening. Okay. Alright. So, yun po yung tungkol dun sa raid. Now, doon naman sa mga pogos, kinoconnect nga si Attorney Harry dun sa mga pogos at sinasabi na siya ay abogado ng pogo. Pero ang sinasabi niya, abogado siya ng isang service provider ng pogo. Sinamahan niya yung kliyente na yon, not knowing na yung kliyente ay nag-apply na rin pala as pogo later on. Hindi po siya ang abogado sa pag-apply ng kliyente na yon sa pogos later on. Hindi rin maliwanag kung nag-grant yung pag-apply ng tao na yon sa kanyang pogos. Sa mga pogos. Ay sabi ni Ethel, sinabi niya, bahay ko po. Opo, pero we have to distinguish. And he did that. That's why I'm explaining, Ma'am Ethel. First of all, he is part of the corporation and so is his wife. And therefore, in an inchoate, there is an inchoate ownership. Kumbaga, kung kunwari, may korporasyon. Let's say, 10 tao yung nasa korporasyon. May 2 share si Attorney Harry. Kumbaga, yes, it is his house only in the amount of 2/10. Okay? Okay na. So yun po yung ito po kasi yung panig na hindi natin naririnig doon sa mga media o nakikita sa mga media. Kaya kailangan pag-usapan. So sasabihin naman ng iba dito, pinagtatanggol natin. Wait, okay? Exercise of free speech ito. Pwede nga kaming kumampi with any of the parties or hindi kumampi at all. So kung gusto ninyong masamain yan, wala kaming magagawa. Exercise ng free speech nyo yan. Pero wala din po kayong magagawa kung ma-block delete lang kayo. Ito sabi ni Edgar Durano, the line of questioning in the Senate keeps on insinuating as such. But good thing Attorney Roque expounded otherwise. Okay, totoo po yun. Opo, sa labat po yung iniinom ko. Okay, ngayon, bakit napipilitan na pinipilit si Attorney Harry na sumama doon na makonect doon sa Pogos? Kung mapapansin niyo sa media, parating nilalagay, former spokes for the Duterte administration, Duterte spokesman, Harry Roque, may mga ganyan. So of course, as we all know, ikinakabit na lang yan. They want to make it look like corrupt ang Duterte administration. Now, pansin nyo, rat-rat, sunod-sunod. Bakit sunod-sunod? Kasi ang laking nega, kumbaga, ang laking black eye ng administrasyon nitong kakalipas lang na bagyo. It was so nega for them na kahit si Pangulo hindi makasagot. So ang ginagawa nila,
sunod-sunod na mga issues ang ipapalo sa mga Duterte at i-increase nila ang pressure on them. So how do they do that? By using government resources. O paano yun? Halimbawa, KOJC. In the past week, nakita natin, dumadami po ang mga nasa labas ng KOJC who are always constantly threatening na i-raid sila. Unfortunately, yun na nga, they cannot keep serving the same warrant of arrest. Kailangan bumalik sila sa hukuman to state that, oh, ito, sinerve namin to, ganito po ang nangyari. Okay. Sabi ni Ma'am Patty, Attorney Harry said he wasn't able to finish explaining his side because he was always interrupted and almost cited for contempt by Senator Gatchalian. Totoo yan. Sabi ni Marie Joyce, gusto nilang i-connect si Attorney Roque sa Pogo para makonect kay Duterte. Sabi ni Sin, paano naman yung kinakabit yung son of the late dictator? Totoo yan. Diba? Umangal din tayo during elections na bakit parating kinakabit yung son of the late dictator kay candidate BBM. Ako, para sa akin, tama naman yung umangal tayo nun kasi he is not his father, as it turns out. Hindi nga. May mga iba. Gustong gamitin ni Risa ang Spock sa circus niya with the help of her Alibores. Well, yeah. Alright. Pero para sa akin, look at it logically, di ba? Thank you, Ma'am Analea ulit. Look at it logically. Ano ang sinasabi nilang crime na kinumit ni Attorney Harry? And bakit sa Senado binibring up ito? Okay? Kasi, so bakit sinisenate hearing ito? Hindi ba dapat investigasyon ito? So dun sa ang problema is, sino ang mag-iimbestiga? NBI, looking for a possible crime, sabihin nun, persecution. Pero kung hearing in aid of legislation, they can do all of these things, try to elicit evidence, and then later on, pass it off to either the Ombudsman or the DOJ for the filing of the case. Gets nyo? They're taking over the job of the NBI and the investigative agencies para hindi mahalata na mayroong political harassment na involved dito. Okay? So, yun nga. Yung mga cases that are being filed against Kong Pulong, Attorney Mans Carpio, Nick Findon are all rehashed. Kumbaga, lahat ito ay na-dismiss na dati. Na-dismiss for lack of probable cause. So, ang ginagawa ni Trillanes, he will allege that there is new evidence, i-refile niya. Kung walang new evidence, dapat i-dismiss yan. On the other hand, we cannot tell kasi alam natin na ang DOJ can also act politically. Kaya ang fina-file ni Trillanes ay puro non-bailable na crimes. Okay? Para habang dinidinig kung ito ay makapasa ng probable cause hearing at decision niya ng DOJ, alam na, kung ito ay pumasok na sa hukuman, then habang nililitis ang kaso, nakakulong sila. Okay? So, alam niyo na. Next, yung development sa ICC. Nagpa-interview there ito mangyari si Solicitor General Maynard Guevara saying na hindi naman daw nagbago ang posisyon ng Marcos administration pagdating sa lack of jurisdiction ng ICC here in the Philippines. However, hindi nila pipigilan kung gusto ng ICC na magtanong dun sa mga respondents, and take note, mga respondents yan. Ang mga kakausapin ng ICC ay yung mga kinasuhan. So, sina Bato and so on. Yan po ang gustong kausapin ng ICC dahil wala pong presented na evidence on their part. Purong ebidensya dun sa part ni Trillanes. So they're going to try to take statements, pero dahil hindi nga natin kinikilala, hindi sila tutulungan ng gobyerno. At least officially, yan po ang sinasabi ni Solgen Maynard Guevara. Sabi ni Alfonso Cortez, just watched Kong Dan Fernandez saying na ang EO13 was a mistake and he keeps on repeating that. Hindi ko pa nakukuha kung ano yung reason bakit nila sinasabing mistake. Pero kung ang base doon sa GMA News, ang sinasabing mistake daw dahil they allowed the Pogos outside of the economic zone. Okay, number 1, hindi po yun illegal. So, number 2, ito talagang si Congressman Dan Fernandez. Ano bang posisyon niya last time? Kung siya po ay governor o congressman na rin. At any rate, he was in a position na magsabi na I don't think this is right. Pero wala siyang sinabi. So lahat yan, yung mga kongresistang alam natin na mag-iingay sa kanilang mga press conferences, katulad din ng nag-ingay tungkol kay VP Itay Sara, well, expect na natin yon.
Pero may mali sila kung sasabihin nila na outside of the economic zones and therefore mali. Kasi ang Cagayan Economic Zone Authority o ang CEZA ay nag-issue ng mga licenses for POGOs even before the Duterte administration. Thank you kay dear author friend. Kasi may POGOs na nga nung panahon ni Presidente Noynoy. But let me check about whether it was before or during the Duterte administration. At any rate, ang CEZA nag-issue ng mga licenses to POGOs outside of Cagayan. So, ang sabi nila, ang interpretation nila doon sa kasi allowed na ang CEZA ang magbibigay ng licenses and permits sa mga gambling, all sorts of gambling. At hindi po at ang regulatory powers niya ay doon solely with the CEZA. So kasama din doon yung mga POGOs and yung mga anything related sa PCSO or sa sa PAGCOR na nire-regulate. Thank you kay Sofia. Pero doon sa charter ng CEZA, sila po mismo at ginagawa nila at nireklamo sila ng PAGCOR, and PAGCOR kept asking that the law creating the CEZA be changed para lahat nire-regulate ng PAGCOR. Sino ba ang taga-Cagayan na napaka-powerful kahit noon? Senador siya noon. O ano nangyari sa kanya? Hindi ba sila din po ang nasa Cagayan at nagbe-benefit sila sa mga CEZA? Sabi ni Florian, hindi lang po yung flood ang gusto nilang isweep under the rug by this blitz attack to the Duterte allies, pati yung video ng BBM. Correct. They want us to forget yung video. So, as a matter of defense, we don't even have to tackle yung mga cases ito kasi hindi ganun kalinaw maraming details na hindi nasasama dun sa reporting. Alam niyo na naman po bakit. Pwede nyo constantly i-bring up yon. Now, dun sa hindi na pwedeng i-post sa Meta yung video, pero pwede pa rin natin itanong, bakit ayaw nyo magpa-drug test? Okay? So, yung KOJC, under siege din. Ang isang dahilan din ay yung mga maisog rallies. Alam nila na isa sa mga driving forces at nagpapataas ng attendance ang participation ng KOJC sa mga maisog rallies. Plus, hindi po lahat ng rallies andyan ng KOJC. Gayunpaman, dumadami yung mga tao na gustong mag-participate. So, but alam natin na pinipressure nila ang KOJC para ma-distract sila from the maisog rallies. Okay, next. Security ni Inday. Ang pinag-uusapan dito ay yung PSPG. She had 75 sa PSPG at ni-reduce to 31. Actually, they were only going to be reduced to 45, pero ni-reduce to 31. And no, it is not 400. Yet pula nang lumalabas. Hindi po maliwanag kung ilan yon. From what I understand, ang alam ko lang talaga na exact number is 75 and 41. Bakit talaga hindi nilalabas yung exact number? Because it is a matter of security. Kung ilalabas mo yung mga security information like that, then the person at risk becomes a higher risk. Pati nga itong pag-publicize ng kanyang mga security concerns. Tapos yung binabash siya for wanting to have security is part of their pressure on her. And partly also to advertise just kung ganong kakonti ang kanyang mga bantay. This makes her a higher and higher risk every time pinag-uusapan yung numbers na yon. Okay? So, ang purpose to deprive her of security, to make her vulnerable. This constant chatter about This constant chatter about her security and the numbers of security. Kaya ini-inflate yung na-hyperinflate yung numbers ng security niya para pilitin ilabas kung ilan ang nakabantay. And that information is necessary for anybody with bad intention. Ngayon, marami po na gustong tumulong kay VP Inday. At ang sabi niya, ang bantayan na lang yung family niya. Kung siya lang, kaya niya. Okay? But this also, dapat tinutuldukan na yung usapan na ganyan. Pero, pauulit ko hindi na niya tinatanggap yung PSPG. Bukod sa binawasan, pinupull out lahat ng kanyang tao. Ang gusto ni Chief PNP ay palitan ng kanyang hand-picked na mga tao. So kahit may matira dyan, hindi yan katanggap-tanggap kay VP. So ang madaling sabi, zero ang manggagaling sa PNP dyan. Okay? Kasi kailangan ang nagbabantay sa kanya
ang nagbabantay sa kanya ay yung pinagkakatiwalaan niya. Hindi pwedeng yung Chief PNP ang nagtitiwala dun sa mga taong i-assign sa kanya at hindi niya kilala. Ito po ay matter of security, personal security, and is of course a reasonable concern. By the way ha, hindi lang po si VP Inday ang pinipressure nila, but lahat po ng nasa Maisog, lahat ng Maisog speakers ay may kanya-kanyang binibigay na problema at may kanya-kanyang paninira. So kung mapapansin niyo na dumami ang calls, yung Ensaymada group po ay nandyan na naman. Pero gumagamit sila ng mga fake names. And they're armed with a bunch of fake news again. Katulad nga nung kay Attorney Glenn Chong, na ubod ng bait ay 4 na po ang kanyang disbarment cases at posible pa pong madagdagan. Tapos isipin niyo, asawa ni VP Inday kinakasuhan, kapatid niya kinakasuhan ng mga kaso na dapat na-dismiss na kahit noon pa. Okay. May mga teorya tungkol dito sa ating mga trolls. Kaya medyo na-appreciate ko na rin sila. As long as trolls lang po ang pinapadala sa atin, walang problema. Kasi, as you noticed, ang sinusubukan nila ay kasuhan ng kasuhan yung mga nasa Maisog. At of course, si VP Inday, sinisiraan ng sinisiraan, kinakasuhan ng kanyang pamilya. Ito ay para mawalan siya ng loob. Pati tayo, kasi alam nyo, ng mga Duterte, including especially si former President Duterte, ay thank you kay Jevin, nararamdaman nila, pag kunwari tayo sumusuporta lang, pero tayo tinatamaan, binabalahura tayo ng mga trolls. Yung iba, katulad ni Attorney Harry and so on, kinakasuhan, may mga blackmail attempts pa, nako, one of these days, ikikwento ko yan, kaya andyan yung mga bagong trolls it's para, because they feel it. Alam nila, kung sila yung tinatamaan, okay, kaya nila. Pero when other people take the blows for them, nagigilty sila. Nararamdaman, lalo na si dating presidente, masakit para sa kanya na nakikita niya na ang binabanatan ay mga tao niya, yung family niya, and so on. Hindi naman sa hindi kaya ng mga anak na, kayang-kaya naman nilang magsalita at pagtanggol ng sarili nila. Pero, nevertheless, he feels bad about it. Alam din po niya ang mga nangyayari sa mga Maisog speakers at nararamdaman niya din po ito, masakit para sa kanya. So yun po makikita ninyo, sunod-sunod at sabay-sabay in some instances. Senate hearing on Pogos, House hearing on Pogos, House hearing on human rights, cases filed versus Kongpulong, Manscarpio, BOC Commissioner Nick Fendon, yung ICC, nabuhay na naman yung issue, Pastor, at di ba sabi ni yung Presidente BBM na hindi natin kinikilala ang ICC at all. Hindi nga po consistent yung sasabihin nila pwede silang pumasok pero di namin sila tutulungan. Sana hindi na nila pinapasok. Pero syempre that's too much to expect from these people. Alam niyo naman na walang isang salita ang mga nakaupo sa administrasyon, di ba? Yung security issues, AVP Inday, tapos yung pagtataas ng tensyon sa labas ng KOJC. Lahat po ito ay nakikita natin concerted effort ng administrasyon, thank you kay Ma'am Gemma, ng administrasyon para mawala yung political strength ng mga Duterte kasi sila lang ang kayang mag-challenge sa power ng mga nakaupo ngayon. Ulitin ko, if it weren't for the Dutertes, mababago yung constitution, pwedeng tuloy-tuloy sila at at gagahasain lang nila taon-taon ang budget. Nakita na natin yung ginawa nitong 2004. May epekto na po sa ekonomiya. Ang dami na nilang window dressing na ginagawa. Puro sila, the numbers are great, the fundamentals are good. At tagal ko na naririnig yung fundamentals na yan. Pero hanggang ngayon, tumataas pa rin ang presyo ng pagkain. And you cannot ignore it if you're a leader. Hindi pwedeng i-ignore ng presidente yung issue ng pagkain. So itong mga tapos itong mga sabi ni Blue Jack, hilig nga nila mag-character assassinate. Totoo yan. So, gusto nilang pagtakpan na kunwari may ginagawa sila, tinututukan yung issue ng pagkain, pero araw-araw, hindi naman bumababa yung presyo. So, tama, magalit nga tayo. Kasi hindi lang itong sunod-sunod na to. Ang gusto nila kasi mapisi tayo. Itong mga Duterte, binibisi nila, sige, kasuhan natin ang kasuhan para yun ang gagawin nila. Aba, baka pag sila na ang hindi humina ng kanilang political influence, maalala yung strategiya na yan.
Di ba? What goes around comes around. Pero ang punto dito, inuuna nila talaga ang politika. Inuuna nila ang pag-a-attack sa mga Duterte kaysa asikasuhin yung presyo ng pagkain. Kaysa asikasuhin yung basag na agricultural system natin. Thank you kay Lovely. Kaysa asikasuhin nila, yung oil spill, ano ba, maandar ba sila? Parang ilang araw na wala pa rin tayong nakikita. Ang sinabi lang nila, gagawa tayo ng spill booms. O sige, ganong katagal gumawa? Basta sabi nila, hindi kasi makabili dahil masyadong mahal. Punyales. Yung livelihood ng marami na magsasaka, mangingisda, ay nagde-depend dyan. Pati there's an entire ecosystem that is in danger right now. Pero sinasabi nila, wala kasing perang bumili, kaya kailangan pa namin gumawa ng spill boom. O sige, pero ganong katagal? Umabot na po, nasa Manila Bay na po, nandun na po, malapit na sa shores. So anong ginagawa nila? Ewan ko. Hindi naman ito first time nangyari. Meron naman silang nagawa the last time, pero wala, nag-spill na ng lubos-lubos yung oil. Hindi nila napigil yung spill na yon. Napabagal lang nila para parang humahabol lang sila ng humahabol doon sa pag-clean up. So, anong punto nila? They're not here to help the Filipino people. They're here to ensure na magtatagal sila. So, di baling magutom ang taong bayan, di baling mahal ang presyo ng pagkain, di baling kukunti ang trabaho, di baling na wala sila masyadong ginagawa dyan. Ang importante, ma-diminish nila yung power ng mga Dutertes nang sa gayon, they can change the constitution and they can stay in power. Kaya nga hindi na sumasagot si Presidente BBM, napansin niyo? Hindi na siya sumasagot masyado. Pretends siya dun sa nag-briefing siya nung panahon ng bagyo. Pero anong sinabi niya? Huwag na natin pag-usapan yung part na yun. Ano ba? Naleni ka na. Uy, salamat dun kay Ma'am Gemma. At kay John Lagidaw. Ready Fies, thank you very much. Ma'am Gemma, several times. Sabi ni Mike, sobrang failed ni BBM as president of our country. Thank you kay Lovely Arafat. Beowulf, thank you very much. Sabi ni Cloud Shopping Manila, we rebuke the evil forces in the higher places and authority, and may God bring justice. Amen. Opo, sa lahat po ng mga nakasubaybay dito ngayon at sa mga followers, ang request ko po, dalawa. Isa is to constantly talk to your family about what is being done to us. Okay? Yung ginagawa nila sa atin, hindi natin pwede ito palagpasin at dapat tuloy-tuloy ang pagkikwento sa pag-update sa ating pamilya at mga kaibigan. Pangalawa, okay? Wag pakakalimot yung video. Wag po thank you, Maui. Chevy, thank you rin po. Wag papakalimot yung yung panawagan natin. Ano ba naman yung magpa-drug test ka? Di ba? Uy, di sige, mukha naman dadayain nyo anyway. Pero hindi nila kayang dayain. What is stopping them? Hindi nila kayang dayain. Yun ba yun? Kasi mag-i-insist tayo eh. Ano ba naman yung kausapin tayo tungkol doon? Wala At ano ba naman, lahat ng mga sinasuggest nila na mga supposedly kasagutan sa agricultural system, parang ayuda na naman, ay kailangan tulungan yung ganito. Mr. President, ilang beses na po natin yung ginawa. At ayuda na tayo ng ayuda, wala tayong development. Imbis na palakasin natin yung capability ng mga magsasaka natin, ginagawa natin silang dependent dun sa mga handouts ng DA na kinukurakot pa paminsan. Ay nako,